So ayan, kumusta mga kanoyso? Welcome back sa ating YouTube channel. Nice. So ngayong araw, another update na naman tayo. Usapang WPS. Patungkol naman ito sa mga China Coast Guard versus PCG. So yan yung panonoorin natin from Melb's Castle. So meron itong pamagat na nagulat China Coast Guard PCG nakipag-BingKN laban sa China. BingKN di inatrasan ng Pilipinas. So yun, bago natin simulan, Melb's Castle, support nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. So hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, nagulat China Coast Guard PCG nakipag-BingKN laban sa China. BingKN di inatrasan ng Pilipinas. Nako, ganyan talaga kapag ka-Pilipino. Tsaka, kapag nasa tama ka naman, bakit ka aatras, diba? Kasi kung aatras ka, wala. Nagmumukha ka lang guilty yan. Or nagmumukha ka pang ikaw yung may kasalanan, diba? So yun, like, comment, share, subscribe. Start. Nauwi sa banggaan ang pagpigil ng China sa marine research ng UP at Philippine Coast Guard. Nagpadala pa ang China ng warship at nagsagawa pa ito ng military drills. Pero anong akala ng China? Matatakot tayo dyan. Tuloy at walang pake ang UP sa kabila ng pagbabanta ng China. Nagsimula sa onting gitna. Grabe, no? China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please give clear of us. Bilis magsalita, no? Sa napikon ang China at binangga na tayo. Hindi nagpatalo ang mga Pilipino at nakipagbanggaan rin tayo. Minsan talaga itong katapangan ng mga Pilipino. Ay, nako. Philippine Coast Guard, we are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. We have divers down. We have divers down. Ang mga pigil-hiningang sagupaan mangyari sa Escoda Shoal. Ang pinaghihinala ang pagtatayuan ng China ng panibagong military base. Lalakas talaga ng amats, man. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Sa sobrang pikon ng China at di mapigilan ang Pilipinas, nagpadala to ng Chinese warship. Grabe, no? Parang talaga, kursunada or talaga yung China, no? Like, kaya yung inuutos sa kanila ni Xi Jinping, Sinusulsulan din tong mga sundalo niya. Kita nyo yung the way na bumangga sila, men. Like, parang wala ding paki ba? Siguro, since alam nila na kapag may madedo na Pilipino, ay malalagot sila kapag mag-activate na yung MDT natin sa US. Ay parang yun din yung gusto nila na parang meron ding madedo sa kanila para may rason din sila na bombahin tayo. Something like that. Parang yun din yung atake nila kasi kita nyo yun, men. Halos sunod-sunod na yung mga pinagagagawa nila na mas super aggressive sila. Like, parang pinapain din nila yung mga sundalo nila, 'di ba? Kasi sa atin yung pinagwa-water cannon tayo, 'di ba? Parang napapain din yung mga natin, mga Coast Guard natin doon. Na parang iniintay na lang na may madedo para mag-activate yung MDT. Pero at the same time, yung Chinese is playing safe sila. Kaya yung ginagawa nila, water cannon lang, ganyan, mga bangga-banggaan lang. 'Di ba? So parang sila pa nga yung lumalabas na gusto din nila na may madedo sa kanila. Nagpalipad ang China ng Navy helicopter. Ang mas nakakabahala pa dyan, naglabas ang China ng hovercraft. Pag nadaanan ka nito, siguradong patay ka. No? Pero nananatiling buo ang loob ng Filipino marine scientist. Isa lang raw tong klaseng pananakot ng China. Pero di dito natatakot ang mga Pilipino. Para sa akin, this just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Escoda Shoal. Ang nakakadurog ng puso pagkatapos ng marine research, diniklarang 100% na wasak-wasak na ang Escoda Shoal. Wala na kahit isang hayop talaga. 100%? Papakinabangan dito. To the extent that what we saw, what we documented across all the area na nilangoy namin, almost 100% na patay na yung mga corals. And iba-ibang stages ng pagkamatay. The West Philippine Sea now is really in a very severe, alarming. Majority or almost all of the shallow water ng Escoda Shoal are now dead. Yung mga corals. So given that trend, kasi walang exemption there's no space na nakikita namin na may buhay pa na natira. So for me, ang interpretation ko dan ay that's really an ecological disaster for Escoda. Ayaw pa imbestigahan ng China ang pagwasak nila. Tama, yan din siguro yung isa sa dahilan
na takot sila na idaan sa research kasi mas lalo silang magmumukhang makasalanan ngayon yan. Kasi syempre, kapag inaabuso mo rin yung kalikasan, meron ka ring pananagutan dun, di ba? Kaya siguro parang, oh my goodness, may mga researchers, sige, banggain natin. So parang pinapalabas na ngayon nila na tayo yung nanghaharas sa kanila kahit sila naman, di ba? Buti na lang talaga may video. May hawak din naman siyang camera eh. Indikasyon na tatayuan talaga to ng panibagong artificial island ng China. We know na maraming activities na ginagawa doon ang China. Meron silang gustong gawin sa lugar na yon, kaya ang dami nilang pag-aaral na ginagawa doon sa lugar na yon. Kahit napakadami ng kalaban sa paligid, hindi talaga nagpadaig ang Pilipinas laban sa mga Chinese. Medyo outnumbered actually yung boats natin. Nakita nyo naman, pati yung Coast Guard nila, marami silang rubber boat. At nagpadala na rin sila ng speedboat actually. We were certainly worried for our welfare. There was a time when the three of us were already in the water, and the Chinese Coast Guard wanted to get closer, but we were already in the water. Ganyan talaga dapat ang gawin natin, men. Kita nyo yun, kahit na hinaharas na ng China, yung researcher natin, nagawa pa rin nila mag-dive, kasi kapag hindi natin yun ginawa, mas lalo silang maano na okay na nakita na natin yung Pilipinas na parang nagdadalawang isip na sila. Medyo nararamdaman na nila yung takot. Parang doon mananalo sila eh. So kaya good thing na rin yun na lumusong pa rin yung mga researcher natin. Yun nga lang natuklasan nila na grabe 100% na nasira yung Skoda. Like grabe. O ang Pilipinas na poprotektahan at pipigilan nila ang China sa mga nais nitong gawin. Magkagulo kung magkakagulo, basta di papayag ang PCG sa pagbuo ng China ng panibagong artificial island sa West Philippine Sea. Mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation because we haven't noticed any progress dito sa reclamation nila. Kung ano ang size ng reclaimed areas na pinagtambakan nila, mula noon hanggang ngayon na nandun ang Philippine Coast Guard, hindi naman na lumaki. Pumapalag na tayo, di na tayo takot may pagbanggaan sa China. Kayo, pabor ba kayo sa pagpalag ng PCG? I-komento sa baba ang saloobin. So yun, that's from Melv's Castle. Well, yung pagpalag ng PCG it's nice kasi syempre, alam nga namang magpa-lupig tayo sa mga kinayu perks na yan, di ba? So yun, that video is from Melv's Castle. So original video link in the description box below. So portahan nyo yan, panoorin yung mga videos niya. Tapos yun. Syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Nice. So, kita nyo naman yun, men. Diba? Actually, June 15, malapit na. Magsisimula ng manghuli daw yung China. Ang kakapal talaga ng mga mukha eh. Tayo pa talaga yung huhulihin sa teritoryo natin, diba? Huhulihin nila lahat ng pumapasok sa di umano'y imaginary 9-dash line nila. Tapos, yun for sure, malaking gulo talaga yan if ever na subukan talaga nilang gawin yun, So, I think sa June 15 talaga magkakaalaman kung gaano talaga katibay itong China. Kasi kapag hindi nila ginawa yan, wala. Mas lalo tuloy silang magmumukhang puro bantalang yan. Tapos kapag tinuloy din naman nila, of course, malaking gulo yan. Diba? My goodness. Sana nga maging safe lahat at saka syempre kapag dumating yung araw na yun na manghuhuli yung China, sana merong gawin talaga yung natin, Coast Guard, Navy or AFP natin Sana hindi lang magaya dun sa sa water cannon na parang wala tayong ginagawa. Kasi kapag ganito, hinuhuli tayo niya, tapos nasa teritoryo pa tayo. 'Di ba? Hindi makatarungan 'yon. Dapat may gawin talaga sila. Pakita nila na paninindigan talaga natin yan. Kasi kapag day 1 pa lang, medyo hindi na tayo pumapasok sa imaginary 9-dash line nila. Wala na. Lalaki na yung ulo ng mga yan. 'Di ba? Baka kalaunan, gagawa na sila ng hatol na kung sino yung papasok sa 9-dash line nila, ibibitay nila. 'Di ba? Mas lalo, di na makatarungan yun. Kaya dapat day 1 pa lang, panindigan talaga natin yan, men. Kasi sa atin yan eh. Tsaka, naipanalo na naman natin yan sa sa international law. So ano pang kinakatakot natin? Sila nga yung pinagbabasihan lang nila, yung 9-dash line lang nila na hindi naman angkop sa international law, di ba?
tayo pa kaya na naipanalo natin. So dapat talaga tindigan natin yan, men, para yun, matama naman yung malaking imahinasyon ng China. So yun lang naman, kayo ano masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, again, pag-usapan natin yan sa comment section. So I think that's it na lang muna. Thank you so much for watching. Anyways, let's pray na sana sa June 15 ay maging matagumpay yung gagawin ng Pilipinas, at hindi talaga tayo magpasupil sa China. So I think that's it na lang muna. Thank you so much for watching. Melbs Castle, is out.